Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Nasaan ako? Pagkamulat ng mata ko, kaagad ako napabalikwas ng bangon. Na mapagtanto ko na hindi ito yung kwarto ko. My God, nasaan ako? Wala akong masyado makita. Madilim ang buong paligid. Brown out ba? Naaninag ko lang is may 3 pinto na may gawa sa kahoy at sa itsura ng pagkakadesenyo. Hindi ito basta-basta. Ang ganda nito, ang elegante. Naaamoy ko ang amoy na kinaadikan ko. It's familiar. It's Ram's perfume. Kailangan ko nang umuwi kung nasaan. Oh my, bakit ganito yung suot ko? Hindi na ako naka-uniform. Nakasuot na ako ng malaking t-shirt na kulay white at naka-cycling na lang ako. Ang naalala ko is nasa kondo ako ni Ram. Oh God, did he rape me? Umalis ako sa pagkakakumot ko at tatayo na sana, pero may nakita akong anino ng isang lalaki. Nakasandal ito sa pinto at sa pakiramdam ko ay nakatingin siya sa akin. Open the light please. It's so dark. Wala akong makita. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Bakit ba kasi ang dilim? Anong klaseng kwarto ba to? Naririnig ko yung footsteps niya at lumiwanag na rin ang buong kwarto. Inilibot ko ang paningin ko sa loob. Laking gulat ko na lang na kaya ako masyadong nadidiliman dahil sa itim ang buong kwarto. Pati ang mga gamit rito, maging ang kamang kinukupuan ko. You're awake. Are you hungry? Tanong niya sa akin. Pero parang hindi naman ako ang tinatanong niya dahil hindi na naman siya nakatingin sa akin. Ako bang tinatanong mo? Tinuro ko yung sarili ko at tumingin siya sa akin. And then he walks towards me. Of course. Who else? Mahinahon pero alam kong may bahid ng inis. Tinabihan niya ako ng upo sa kama at niyakap niya ako mula sa gilid. Change your shirt. You can choose whatever you want to wear, just not a white collar. He whispered and kissed me on my shoulder. Hoy, bitawan mo nga ako. Makayakap ka sa akin, akala mo okay na tayo. Tsaka ano ginagawa mo sa akin? Bakit ganito na yung suot ko ha? Parang bata akong sabi pero pagalit. Isn't it obvious? He said. What? Nanlaki yung mata ko sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Pinilitan mo lang naman ako ng damit, di ba? Nauutal kong tanong. Paano kung hindi lang yon? I did more. He huskily whispered to me. Ano? Kung may iba pa siyang ginawa, may nangyari sa amin? Bakit hindi ko naramdaman? Oh my, I'm so young. Why did you let this crazy man rape me? He'd take advantage on my weaknesses. Gusto ko siyang hampasin pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin na huwag siyang saktan. Inalis niya na ang pagkakayakap niya sa akin. Change your shirt before you out of this room. He ordered me before he walked towards the door. Nakakainis ka, Ram. Na makabawi na ako sa narinig ko sa kanya. Dali-dali akong sumunod sa kanya. Pabalibag kong sinara yung pintuan. Nagmamadali akong bumaba. Nanlaki ang mata ko na makarating ako sa salas. Sila naman ay may tingin na nakakaasar sa akin. Nakita kong 4 na lalaki na nakaupo sa sofa. At si Ram, nakatayo sa harapan nila. Hindi niya ako makita dahil sa nakatalikod siya sa akin. Sabay-sabay na napatingin sa akin pero agad namang iniiwas ang tingin sa akin. May sumipol kaya napalingon si Ram sa akin. Nakita kong umigting ang panga niya at inisang hakbang ang pagitan namin at niyakap ako. I told you to change your shirt before you go out, didn't I? He whispered. Ayos naman yung suot ko ah. Ang sabihin niya, chancing lang siya. Kinurot ko siya sa tagiliran dahilan para mapamura siya. Oh, fuck. Daing niya at napahawak sa tagiliran niya na kinurot ko. Napabitaw na siya sa pagkakayakap sa akin. Kanina ka pa ha? Naiinis na ako sa'yo. Can you please open the door? I need to go home. Anito at kinuha yung bag ko na nasa couch. Good evening, Sarah. Batay sa akin, nung Ryle. Gwapo, maputi, matangkad. May maskuladong katawan. Higit sa lahat, babaero. That Ryle, one of Ram's cousin. Good evening. Napasarap ang tulog mo ah. Sabi naman ni Ray, another Ram's cousin. He's a serious kind of man. Gwapo, matangkad, may matipunong pangangatawan. Sa pagkakaalam ko, seryoso siyang tao. Masakit pa ba? Napabaling ako sa nagtanong. Si Rene, ang malokong pinsan ni Ram. Nakakatuwa siyang kasama.
Gwapo, mayaman, matangkad. Halos pare-pareho sila ng standard. But iba-iba yung attitude. He's a womanizer too. Hindi ako nagtataka kung bakit sikat sila sa school at pinagkakaguluhan. May asar ng ngiti si Rene na bumaling kay Ram. Shut up. Saway ni Ram at tinuro si Rene. Umaanda na naman ang kalokohan ito. Hindi ka nagsasalita sa Sarah. Problem? Puna sa akin ni Ray. May sad siyang kapareho ni Ram pero mabait naman siya. Gwapo, matangkad, matipuno ang katawan. Hi sa inyo. Ani ko habang hinahalungkat ko yung bag ko, hinahanap ko kasi yung phone ko. Tatawagan ko si Andy. Magpapasundo ako. Napatigil ako sa paghahanap ng phone ko na maramdaman ko may kamay na pumulupot sa bewang ko. Get inside the room, wife. He huskily whispered. Get inside? Tapos ano? Gagawin niyo ulit yung ginawa niya nung tulog ako? Inalis ko yung yakap niya sa akin at hinarap ko siya. At anong gagawin mo ha? Naiinis kong tanong sa kanya. Tumaas ang isa niyang kilay. Wow ha? Taray ka girl. Nothing. But if you want me to do something, I give it to you. He smirked and turned to a devilish smile. You're crazy. Nirapan ko siya at binalik yung atensyon sa bag ko. Nasaan na ba kasi yun? Yeah, I'm crazy on you. Napatigil ako sa paghalongkat sa bag ko. Hinarinig pa akong sumipol. Yun lang naman ang sinabi niya. Bakit hindi normal ang pagtibok ng puso ko? May sakit na ba ako sa puso? Halos kapag kasama ko siya, ganito yung nararamdaman ko. Talagang magkakasakit ako sa kanya dahil lang sa puso. Sakit rin sa ulo. Guys, maaga pa para dyan but pasuspense na wika naman ni Rene. Ngumiti siya sa akin na ikinakunot ng noo ko. Nilingon niya rin si Ram at nginitian. Sinundan ko siya ng tingin kaya nakita ko yung paano nag-iba yung aura ni Ram. Mukhang naguguluhan sa sinasabi ni Rene. You two can start make... Oh shit. Napaputol ang iba pang sasabihin ni Rene nang batuhin siya ni Ram ng tsinelas. Shut the fuck up, Rene. Don't talk like that in front of my wife. Ni Ram at tinapunan na masamang tingin ng kaibigan. Narinig ko may sumipol na naman. Ano ba to? Sa pagkakaalam ko lahat sila anak ng mayayaman. Bakit mukhang may kasama akong mangahoy rito? Yes, I got you. Gusto kong tumalon sa tuwa nang mahawakan ko yung phone ko. Akala ko kung nasaan na ito. Binuksan ko yung phone ko. Laking gulat ko na lang na makita ko ang oras. 10:17 p.m. Gabi na. Hindi makapaniwalang tanong ko sa sarili ko. Akala ko nagbibiro lang si Ray. Yes ma'am. The four said in unison. God, narinig nila ang sinabi ko. Wow. My God, I need to go home. Nagmamadali kong niligpit yung gamit ko nang makalabas dahil sa paghahanap ko nitong phone ko. Naglalakad ako papunta sa may pinto. Wala akong balak na magpaalam sa kanya, sa kanila. Gustong gusto ko nang umuwi. Napahinto ako sa paglalakad nang may humila sa akin pabalik at napasandal ako sa dibdib niya at nagkatitigan kami. Ito na naman. Kalma ka lang, heart. Gabi na. Dito ka na lang. Umuulan pa oh. I cut him off. I don't care. Gusto ko nang umuwi. Hinahanap na ako sa bahay. So please open this door. Nakayuko kong wika. Naiiyak na naman ako kasi naman mag-aalala sila manang sa akin. Pag nagsumbong sila kay mom, baka hindi na ako makalabas ng bahay na walang alalay. No, they don't. They don't. Napatingin ako sa kanya. What do you mean? Look, paano niya nasabi? Wala siyang alam. What I mean is, tumawag sa akin ang mom mo. Hindi ka makonta kaya ako ang tinawagan niya. She said that you stay in my place tonight. Nginitian niya ako ng nakakaloko. What? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kinuha niya lang yung number ni Manang. Dinala niya sa rest house niyo kasi may gagawin sila. Sabihin ko na lang daw sa'yo. Kung gusto mo, dito ka muna sa kondo ko, magstay for 1 week. He added. Ano? Hindi pwede. What? 1 week sila na Manang doon? No, hindi ako naniniwala sa'yo. Malay ko bang nasasabi ka ng totoo o gawa-gawa mo lang yan para hindi ako umalis. Natigil ako sa pagsasalita nang tumunog yung phone ko. Mommy is calling. Tumingin ako kay Ram. He shrugged. Inirapan ko naman siya, tumalikod ako sa kanya at sinagot ko yung tawag ni Mom. Hello, Mommy. Masaya kong bati kay Mommy. Thanks God. Nakontak na rin kita, Sarah. What happened to you, ha? Your phone is not reachable. Ani Mom sa kabilang linya. Napakagatlabi naman ako sa narinig ko kay Mom. Sorry, Mom. I make you worried but I don't think you need to worry. I'm fine.
Nakatulog lang ako. Ani ko at kinagat uli yung pang ibaba kong labi. Yeah, nung una nag-worry ako sa'yo pero nung tumawag ako kay Ram at sinabing kasama kanya, napanatag na ako. Proud na sabi ni Ma'am, bakit ba ang laki ng tiwala ni Mommy sa lalaking to? Tumingin ako kay Ram. Namulsa siya at nakasandal sa pader habang nakatingin sa akin. Mom, tawag ko kay Ma'am nang hindi na siya nagsalita. Baby, saan ka na muna kay Ram? For the meantime, wala kang kasama sa bahay. You're safe in his hand, okay? Marami kasing aayusin dito sa rest house natin so I need the help of Manang. Kahit marami na tayong tauhan, mas kailangan ko na mapagkakatiwalaan. Do you understand me? Basta bukas andito na sila. No baby, 1 week sila rito, okay? What if kila Andy na lang ako? Or si Andy na lang yung papuntahin ko sa bahay? No baby, may asawa ka na. Dapat sa kanya ka. Nakakahiya kay Andy. Okay, pero mas nakakahiya kung pipiliin mo magstay together with your best friend over your husband, right? Sige na, may gagawin pa si Mommy. I gotta end this call. I love you, baby. Take care. Don't worry. Ram will take care of you. I love you, Ma'am. Tell Dad that I love him too. Malungkot kong wika. Oh, sweet naman ng prinsesa ko. I love you more, darling. Anito sa kabilang linya. Daddy, bulalas ko. Yes, baby. Dad, ayaw ko. Pagsusumbong ko kay Dad. Oops, honey, wag mong inispoil yung anak mo kahit magkampihan pa kayo, may decision is final. See that, baby? Walang laban si Daddy. Nig kong usapan nila sa kabilang linya. Si Mommy talaga. Bye, Dad, Mom, I pouted. Bye, sweetie. Mom and Dad said unison. I end the call. Binalik ko na sa bag ko yung phone ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Kahit ayaw ko magstay dito pero wala na akong magagawa. Napasimangot na lang ako. Ano pa nga bang magagawa ko? So, you're staying? He seriously asked me. Oo na, may choice pa ba ako? Sagot ko sa kanya. Padabog akong bumalik ng living room. Nakita kong nagtatawanan yung mga kaibigan niya pero agad rin naman tumigil na makita ako. Nakasimangot lang ako. Puro bad vibes lang yung araw kong ito. First, hindi ako nakapasok sa klase ko this day. Take note whole day. Second, may nangyari sa amin ni Ram nang hindi ko napansin yung bagay na nakakainis. Third, dito pa ako magsistay sa kanya for a week. Paano kung may mangyari ulit yung kanina? I don't want to bring baby in early age. Ang bata-bata ko pa. Baka naman tamang hinala ka lang, Sarah. Malay mo, pinalitan ka lang niya ng damit. Tama. Pinalitan niya lang ako ng damit pero he said, isn't obvious? Hay, ang gulo. Nababaliw ako rito, ayaw ko. Ba't ganyan ang itsura mo? Rene, umiling ako. Binaba ko sa sofa yung bag ko at uupo na sana sa couch nang may hinila sa akin patayo. I said change your clothes, didn't I? Galit na sabi ni Ram. Kanina ka pa. Ayos naman yung suot ko, bakit gusto mo ko magpalit? Naiinis kong saad sa kanya. Napahawak siya sa batok niya. Hot. Tumingin siya sa dibdib ko at sinundan ko siya ng tingin. Nanlaki ang mata ko. Dali-dali kong tinakpan yung dibdib ko. Ang nipis nga pala ng suot kong damit at nakikita ang ano ko. Yung crema bra ko. Hoy, hindi ang mismong ano ko ha, no? Ang undergarment lang. Now, still, someone cuts him off. Good evening. Saad ng isang babae. Siya yung nasa front desk kanina nagpapakit kay Ram. What are you doing here? Baritonong tanong ni Ram at walang emosyon ang mukha niya. Sir, ibibigay ko lang po sa iyo tong spare keycard na nirequest mo. Inabot niya kay Ram ang keycard. Good. Kinuha ni Ram yon. Anong good? Dapat thank you. Tumingin ang babae sa akin at ginitian ako kaya naman napatas ako ng kilay. Hi ma'am, good evening. Pati niya sa akin akala mo close kami. Good evening. Binati ko rin siya kahit na nakatakip pa rin ang dibdib ko sa kamay ko. Ma'am, ang ganda po ng katawan niyo. Ano pong gamit niyo ha? Nakangiti niyang tanong, napatingin ako kay Ram. Napailing siya. Again, nakarinig uli ako ng whistle. Ha? What do you mean? Kasi po ma'am, pinabihisan kayo sa akin ni Sir Ram. Nung una akala ko sexy po kayo dahil sa pananamit tapos, ay Diyos ko, tinakpan ko yung bibig niya. Balak niya ba talagang i-describe sa harap ng mga lalaking to kung ano nakita niya? Siya ang nagbihis sa akin? Ha, huwag mo na ikwento. Wala akong ginagamit na kung ano-ano. Nasa sayo na lang yung kung paano mo alagaan ang katawan mo, okay? Inalis ko na sa bibig niya yung kamay ko. I'm sorry po, ma'am. Tiningnan ko siya head to toe. Maganda yung katawan niya. Malaki ang hinaharap niya na pinakita sa akin. Ano bang gusto niya? You're sexy. Keep it. Ngumiti ako. Totoo naman kasi. No joke. No insecure. Mas sexy sa'yo?
Tanong ni Rene sa akin. Napatingin ako sa kanya. Umiti siya na parang inaasar ako. Ram, sino mas sexy sa kanila? Tanong ulit ni Rene. Oo, sexy naman talaga tong babae pero mas sexy naman ako no. Siya. Tinuro pa ni Ram ang babae. Nanlaki ang mata ko at napatingin ako sa kanya. Seriously? Ouch. Thank you sir. Kinikilig naman ng babae, nag-blush pa siya. Harap-harapan talaga makipaglandian si Ram. Inirapan ko siya. Yuhu, yun oh. Miss, dapat pala ikaw ang magturo kay Sarah ng ginagamit mo. How to be you po, baby girl. Kinindatan pa ni Rene ang babae na may lalong namula. Selos ng isa dyan. Ako ba ang tinutokso ni Ray? Selos niya ang mukha niya. Hey, what are you talking about? Nakataas ang isa niyang kilay habang nakatingin kay Rene. Ikaw may sabi. Sagot naman ni Ram at umiling pa. Hindi ko po tapos siya. Tinuro niya yung babae. Sakto lang. The most beautiful, sexy, hot, gorgeous in my eyes is the girl wearing my shirt. My wife. He huskily said. Para naman ako nabingi sa compliment niya. Ako ba ang tinutukoy niya? Lumapit siya sa akin. Niyakap niya ako then he gave me 3 sweet little kisses on my shoulder. You? The 4 teasily shouted. Palusot ka pa. Reklamo ni Rene. Aalis na po ako. Paalam ng babae na medyo masama ang tingin. Rene, buksan mo yung pinto. Utos ni Ram. Tumayo naman si Rene at inakbayin yung babae. I-admit na saktan ako nang sinabi niya mas sexy sa akin yung babae na yon. Napangiti na lang ako sa compliment niya. Hindi lang yon, wala nangyari sa amin. Wala. I think I'm blushing. Bitawan mo nga ako. Pagalit kong sabi. Nangangamoy selos dyan. Sabi ni Ray. Kaya napatingin ako sa kanya at ninitian ako ng nakakaasar. Ako bang pinagkakaisahan nito? Hindi no, why should I? Tigilan niyo nga ako. Nakakainis na ha. Ikaw, bitawan mo ako. You're liar as always. Tinula ko siya palayo sa akin. Napabitiw siya. Hindi naman kasi siya nakakapit sa akin ng mahigpit kaya kinuha ko ang bag ko at umakyat na ako sa taas. Feel at home lang, Sarah. Sarah? Ay, sabi naman ng apat. Hindi ko sila pinansin na dumiretso ako sa kwarto ni Ram. Nilagay ko sa kama yung bag ko. Bago ako naupo, bigla na lang tumunog yung tummy ko. Gutom na ako. Wala naman ako nakitang cabinet dito. Nasaan ang damitan niya? Grabe, ang lawak nitong kwarto niya. Mas malaki pa yata sa kwarto ko. Binuksan ko ang unang pinto ng malapit sa main door. Pagbukas ko, sumalubong yung shower. Nanlaki ang mata ko at hindi ko maiwasang mapamangha. Ang laki ng CR. May bathtub sa kaliwa at sa dulo naman ang shower room. Sa harap naman ay napakalaking sink. May katabi itong isang malaking cabinet. For sure mga towel at mga gamit sa panligo ang nasa loob. Grabe, mas malaki ang CR niya sa CR ko sa bahay. Pumunta ako sa isa sa pang pinto. Akala ko ay walk-in closet na pero mga collection niya pala ng cars. Maraming iba't ibang style ng cars, motors, kotse, airplane, stuff. I think ang mga gumagana ay gamit ang remote control sa mga pan-display. Pero ang iba ay umaandar. Parang bata. May mga robots rin, in fairness. Ang ganda ng pagkakaayos sa lalagyan. Mukhang pinagplanuhan talaga siya. Ang ganda sa mata. And the other room is a walk-in closet. Nagmumukha akong ignorante. Mayaman ako pero ang room ko may 2 door lang, which is my bathroom and closet at maliit lang. Dahil itong hinahanap ko, pumasok na ako sa walk-in closet niya. Yung first row ay all branded shoes. Iba't ibang design but it's all white. Mangilan-ngilan lang ang mga kulay. Susuot niya pa kaya ito lahat. Nakalagay ang mga sapatos niya made of glass na nakakolum kaya nakikita kahit nakasara. Next row ang nakatuping damit sa pagkakaayos. Halatang pambahay ito. Kung ang sapatos niya ay karamihan, kabaligtaran naman ang mga shirt niya, more on black. Kunti lang ang iba't ibang kulay. Kinuha ko yung black shirt long sleeves. Ito na lang yung isusuot ko. Hinubad ko na yung white shirt na suot ko. Matutulog rin naman ako kaya hinubad ko na rin yung bra ko. Hindi naman manipis tong clothes kaya okay lang. Nanlaki ang mata ko nang may suot ko na. God, sobrang laki. Imagine, abot sa tuhod ko at hindi litaw yung kamay ko. Hindi rin bakat yung dibdib ko dahil sa malaki nga ito at itim pa. Okay na to. Nagugutom na ako, gusto ko nang kumain. Kinuha ko na yung damit ko na suot ko kanina at nilagay ko sa laundry basket na nakalagay sa loob ng bathroom. Inayos ko muna yung sarili ko sa salamin. Ang laki talaga pero okay na to. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Bakit ang tahimik? Inilibot ko ang aking mata na makababa ako. Nasaan ang mga tao? Bakit si Ram na lang? Ram? Kuha ko ng atensyon niya dahil focus siyang nanonood ng basketball. Nakataas pa sa center table ang paa niya.
Makilala na nga kaya ni Ram at Sarah ang isa't isa sa pagtigil niya dito ng 1 linggo. Ano nga ba ang maaaring mabuo at mangyari sa pagitan nila? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.